you are. Ito nagtitignan kung sino ka. Opo. 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 6. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, ang pasabi ni Pablo, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, verse 3, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Pakikipaglaban dito, tinutukoy, hindi po ito yung reality o reality na makikipaglaban na bigaling ng baril o bigaling ng mga na bagay. Sabi sa verse 4, ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo. Sabi po ni Pablo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpagsak ng mga utang. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Saan galing kaya yung maling pangangatwiran? Di ba kaya sinabi ko kanina, di ba ang bilis sa ating mga magulang na magsalita sa ating anak sa sobrang concern natin kung mag-aalala na dito sa isipan na lang may mga pagkada, na kaya natin nasasabi agad na kahit hindi nila ginawa, inusgahan na agad natin ang ating salita. Maraming puntahan sabi ko, lalo na yung mga maling katwiran. Di ba pagka tayo may mga in-encounter tayo sa pamilya natin, sa kaibigan, yung mga sana katwiran niya. Nag-define mo na sana yung katwiran niya. Nag-define mo. Sasabi ni Pablo, sinisira namin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yun ang kanilang sandata Ang kapangyarihan ng Diyos, sinisira namin ang maling pangatwiran. Verse 5, ginagampi namin ang lahat ng pagmamataas. Kasi sa pangamatwiran, meron yung pagmamataas, kaya nga nakatwiran, yung pride ng pagmamataas. Sabi ko dito, pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan, sabi ni Pablo, upang matutong sumunod kay Kristo. Ay yung susunod, hindi kay pastor, hindi sa akin, kay Kristo. So, ang binibigyan nila sa pamamagitan ng salita ng Diyos para labanan yung mga maling katwiran sa pamamagitan ng kung ano yung katwiran ng Diyos. Ito yung sunodin mo. Yung katwiran ng Diyos. Hindi yung katwiran mo, mapapahamak ka talaga yan. Sa katwiran mo, sundin mo yung katwiran ni Kristo. Ayun ang sundin mo. Sabi ko sa verse 6, kapag lumos na ang inyong pagsunod, nakahanda kaming karusahan ang lahat ng mga ayaw sumunod. So paano nila pag-usahan? Hindi sa, sa pisikal. Kundi sa salita ng Diyos, sa magitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Doon nila binubuwag yung mga maling katwiran. Kaya minsan, masakit di ba? Sa kung natin matatag ang verse ko ng salita ng Diyos, pagkatilay kanin, tumatagos yung ang puno, So, sila niyo po yun. Di ba kahit na yung kausap nyo, subukan nyo po makipag-usap na sa mga unbeliever, na sabihin niyo mga bagay na kung yung katwiran ng Diyos. Nasasaktan sila na advantage mo yung kanilang katwiran. Pagka ang sinasabi mo yung katwiran ng salita ng Diyos, di ba? Hindi nila makagrap. So sabi nga po dito, napakahalaga po ng mga nagaganap dito sa kaisipan, dito sa ating utak. So kung kaya nga minsan meron mga arguments sa loob ng pamilyas, sa magkaibigan. Kasi nga, iba yung magkaiba kayo ng takbo ng isip, magkaiba kayo ng katwiran. Pero sabi nga po dito, every thought we must be subject to Christ and bring about our obedience to Him. So dapat yung mga kaisipan na meron dito sa ating utak, sa ating brain, mga kaisipan na nangyayari dyan, dapat yun ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, yung pagsulot natin. Kasi kung ating po talagang di ba inaaral naman natin ngayong Sunday, kung paano tayo dapat mamuhay, pero kung talagang tatalakayin lahat po yung mga bagay-bagay tungkol sa Biblia, kayang sagutin mo ng ng Bible, tungkol sa pera, tungkol sa pagninegosyo, tungkol sa pag-ugaling, lahat ng bagay na yung makikita. Dahil nga, napagtagumpay na yung ng Panginoong Jesucristo, naranasan na niya makisalamuha sa tao at maging tao. So alam niya yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ng
tao. Kaya po, sabi po dito, isa po ito sa binabattle nating mga tao. Ano po? Ito, kahit na tayo mga Kristiyano, matatagal na eh. No? Marami pa rin binabattle tayo dito sa ating isipan. Sabi po, basahin po natin ang Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mayroong mga yung marites na pagkakarating sa'yo, nagigigil kasi hindi naman totoo. Hindi naman totoo. Ano yung ibig sabihin ko? Bakit mo ito? Ano naman gano'n? Yung mga